Sa umpisa ng eksena, nakikita natin ang isang binatang nagigising sa gitna ng madilim na silid. Siya ay lubusang walang kamalayan sa nangyayari, saan siya naroroon, at paano siya napunta dito. Bumangon siya kaagad at sinuri ang mga pader, umaasa na makahanap ng paraan palabas, ngunit wala. Ang kwarto ay may isang kubeta at shower. Nagsimulang magpukpok ang lalaki sa mga pader, humihiling na palayain siya, ngunit hindi naririnig ang kanyang boses. Pagkaupo niya sa ilalim ng shower, ibig sabihin may higit sa 90% siya ng tao sa mundo. Agad pagkatapos, napansin niya ang nakabukas na computer na may salitang New 0027 Share Who 0027. Nagsimula siya sa pag-enter ng mga utos upang buksan ang pinto, ngunit itinuturing ng computer na hindi wasto. Hinihiling sa kanya na magbahagi muli at ngayong kinukumpirma ng lalaki. Pagkatapos nito, nagsisimula ng i-record ng computer ang iniisip niya na may nakatingin sa kanya, nagtatanong siya pero hindi sumasagot. Ang lalaki ay pumunta sa banyo, ngunit napagtanto niya na walang tubig at hindi rin gumagana ang gripo. Bilang resulta, isinusulat niya ang komando ng tubig sa kung saan ang computer ay sumasagot na ito ay katumbas ng maka. Di makaintindi, siya'y lumuhod sa sahig upang sumisid. Habang nangyayari ito, may hindi inaasahang umuusad na utot mula sa kanya na kumikita ng puntos sa kanya. Ang mga puntong ito ang nag-udyok sa kanya upang bumili ng tubig. Sa wakas natugunan ang kanyang uhaw. Pagkatapos tingnan ng mukha, napagtanto niya na ito ay isang broadcast at may tunay na tao na nanonood sa kanya. Mga taong bobo, ang uri ng mga taong mahilig sa utot. Ang lalaki ay nagdaing at nagkikilos ng katawa-tawa sa silid, ngunit kulang ang puntos para makabili ng pagkain, kaya sinusubukan niya ang ilang random na utos at nagawa niyang patayin ang ilaw bago bumalik sa pagtulog. May ilang sandali pa, nag-beep ang computer, paalala na mag-share muli. Sumagot ang lalaki ng malakas tungkol sa sitwasyon bago pumunta sa paliligo. Ito ay nagbibigay sa kanya ng ilang puntos kaya agad siyang nagsimulang maging kalokohan muli. Pagkatapos kunin ang mga puntos, nag-order siya ng pagkain, ngunit sa kanyang pagkadismaya, ibinigay sa kanya ang pagkain ng aso. Isang mapulahang paborito. Isang lalaki ang nagreklamo at sinubukang ibalik ito, ngunit nabigo siya. Walang magawa, siya ay kumain ng pagkain at umarte tulad ng aso para sa manonood. Ang kanyang nakatutuwang mga gawain ay nagdudulot ng ilang puntos, ngunit hindi pa rin sapat para bumili ng di angkop na damit. Sa kanyang unang pagsubok, nakakuha siya ng damit panloob na pambabae, ngunit ginamit niya ito para mag-model sa screen. Pagkatapos ng ilang oras, ang lalaki ay bumigay sa pag-iyak at natulog sa pagkalungkot. Kinabukasan, nagpupumilit magpakatatag at simulan ang pinakamahusay na aliwin ang mga manonood. Nagpapakita siya ng galaw sa gymnastics, katawa-tawa pagsasayaw at mga kaisipan. Nakakalikom siya ng sapat na puntos para makabili ng t-shirt, kumot at salamin ng toilet. Sa paglipas ng panahon, ang mga puntos ay nagbabuklod, nagbibigay daan sa kanya na bumili ng mas maraming gamit tulad ng damit, gamit sa pag-aahit, disenteng pagkain at ilang alak. Ngunit isang araw, uminom siya ng labis at sinimulan niyang mabasag ang monitor gamit ang isang walang laman na bote na nagdulot ang kwarto niya na mawalan ng lahat ng kuryente. Pagkatapos nito, sinubukan ng lalaki na tanggalin ang monitor sa pader at tiningnan din ang hatch, ngunit walang makitang paraan palabas. Sa galit, sinuntok niya ang monitor, ngunit nalalagay sa panganib ang kamay. Siya'y nagkaroon ng pagguho ng nerbyo at namamanhik na pakawalan. Sa pagkawala ng kanyang lakas, humihingi siya ng paumanhin sa computer para sa kanyang kilos, nananawagan para sa isa pang pagkakataon. Umabot sa sukdulan ang pagdadalamhati at nagpapahinga siya sa sahig hinihintay ang kapalaran. Makalipas ang ilang sandali, nagbukas ang computer at may lumitaw na matandang lalaki sa screen. Nalaman namin na ang matanda ay nakatira rin sa parehong uri ng kwarto, ngunit may mas maraming bagay siya kumpara sa ating pangunahing tauhan. Sa Pilipinas, ang salitang iniyo ay maaaring mag-refer sa iba't ibang bagay, kaya't mahalagang malaman ang konteksto. Ngayon, maaari nang makipag-communicate ang aming kasama sa ibang bilanggo katulad niya. Sa unang lugar, akala ng lalaki na ang matanda ay nagtatrabaho para sa mga di kilalang kidnapper, ngunit sinabi ng huli sa kanya na silang lahat ay nagising doon nang hindi alam kung paano o kung bakit. Pero sigurado ang lahat na may kinalaman iyon sa biro ni Dobrik na may akala. Habang nag-uusap, natutuklasan natin na ang matanda ay hindi tumitigil sa pagsasalita. Naglilipat siya ng paksa ng hindi gaanong pinag-iisipan. Walang katapusang pagbubungad niya ang nagbibigay ng maraming puntos sa batas. Gayunman, naiinis ang ating lalaki sa ganito. Isang gabi, nagising siya sa ubo ng matandang lalaki at lumapit sa computer upang tanungin ang kalagayan. Sa panahong ito, sinubukan din niya ang ilang random na mga utos at nakita ang iba pang mga bilanggong may iba't ibang mga numero ng channel. Channel number ng lalaki ay 14, samantalang ang sa matanda ay 73. May iba U00270, ibang uri ng nilalaman tulad ng mga aralin sa pagluluto, mga makeup tutorial, at iba pa. Lalo na, nakatuon ang ating lalaki sa isang magandang babae na nagtuturo ng yoga. Sa pagdaan ng mga araw, mas nakatutok si 14 sa kanyang oras kasama si 73, nag-uusap, nagbabahagi ng pagkain, at nag-aaral ng mahika mula sa kanya. Sa gabi, natutulog ang matanda habang ang 14 ay nakikipag-ugnayan sa tagapagturo ng yoga at nagpapadala ng donasyon. Isang umaga, si 14 ay nagtatrabaho sa bagong kagamitan nang dumating si 73 upang kausapin siya. Ayon sa matanda, hindi sila pwedeng manatili sa iisang antas dahil titigil ang pagmamahal ng mga manonood at hindi na magbabayad, kaya kailangan nilang lumago at ikalat ang kanilang nilalaman. Hindi totoo. Kailangan mong magpatuloy o mabibigo ka. Hindi ba nila ito alam?
Sumunod sa kanyang payo, 14 sumubok ng bagong ehersisyo, pagluluto, pag-awit, mahika. Dahil dito, dumadating ang bagong manonood, nagreresulta sa mas maraming puntos. Ginamit niya ang mga puntos na ito upang bumili ng 73 na gamot dahil palagi siyang ubo. Habang bumibili, nagkamali si 14 at nauwi sa panunood sa kwarto ng 11, isang babae na kasalukuyang naliligo. Siya ay malinaw na galit sa hindi katanggap-tanggap na pagsingit at sumisigaw sa kanya, binibintangang siya'y kidnapper. Gayunpaman, mabilis na sinabi ni 14 ang sitwasyon. Itinuturing ang sarili bilang bilanggo, kaya okay lang na pinagmamasdan niya siya habang naliligo. Naiintindihan mo? Nang mga sandaling iyon, sumali si 1973 at tinanong ni 11 ang dalawa kung kailanman silang sumubok tumakas. Bilang tugon, iniulat ni Partins ang kanyang naunang pag-uugali na nagdulot sa kanya ng parusa. Ang babae ay nag-iisip na dapat nilang suriin ang bawat piraso ng impormasyon at hanapin ang isang kahinaan sa sistema. 73 sinasabi sa kanya na siya ay nagmamapanglaw at sumisigaw sa kanya bago lumisan sa usapan. Nagtataka, 11 kung bakit sila napili, dahil nakakapagtaka na magbibigay ng tirahan at pagkain ng isang kumpanya sa mga random na estranghero. 14 sagot na hindi siya kahalagahan, pero dito siya nagkaroon ng pagkakataon na mabuhay ng mas magandang buhay dahil ngayon mahalaga siya sa isa, nagsisimula ng tumama ng malalim. Sa huli, nagsimula si 14 ng isang palabas gamit ang puppet na gawa sa medyas. Nakakatuwa ito sa mga manonood at siya'y binibigyan ng maraming puntos. Ang manonood ay natutuwa na makikita na nila siya na tuluyang naging Mel Gibson. Isang magandang umaga, binigyan niya siya ng shower curtain ngunit ikinagalit niya ito dahil ayaw niya ng makadamay. Sa mga susunod na araw, si 14 ay nagpapatawa sa manonood sa pagtuturo ng aral sa pagguhit, ngunit dahil siya mismo ay hindi magaling, ang mga aral ay katawa-tawa. Kumita siya ng maraming puntos na kanyang ginagamit para bumili ng dagdag na kasangkapan. Gayunpaman, hindi na kayang tiisin ng babae ang kanyang kalagayan kaya iniuudyok niya na magsimula ng revolusyon. Nagsimula ang mainit na pagtatalo sa kanilang tatlo. Dahil ang 14 at 73 ay naniniwala na dito nila nakita ang pagkakataon na mamuhay ng mas maganda kaysa dati. Nang gabi na iyon, ang matandang lalaki ay nagsimulang mas mahigpit ang ubo kaysa karaniwan at nagdusa pa nga ito. Bukod dito, bigla siyang nagkaroon ng seizure at na-paralyze ang kanyang katawan habang ang kanyang mukha ay nakadikit sa monitor. Dahil sa kahalagahan ng sitwasyon, nananawagan si 14 sa lahat ng subscribers na tumulong habang sinusubukan ni 11 maghanap ng kapaki-pakinabang na command sa computer. Sa gitna ng intense na sandali, si 11 ay aksidenteng nagpasok ng maling utos na naging sanhi ng paglabas ng apoy mula sa mga pader. Nakatitig ng may pangamba ang duo habang sinasaklaw ng apoy si 73 at ang buong silid nito bago mamatay ang screen. Iniwan ang trahedya na ito. Labis silang nasaktan kaya nanahimik ng ilang araw, nagdadalamhati sa pagkawala. Isang umaga, sinabi ni 14 kay 11 na huwag sisihin ang sarili dahil ginagawa niya ang makakaya upang tulungan ang matandang lalaki. Ang ginawa mo lang ay nagkomento na ang kanyang channel ay mainit. Sabi niya, hindi dapat nangyari iyon. Para pasayahin siya, nagkaroon siya ng isa pang puppet show. Matapos ang ilang sandali, aamin ng babae na gusto niyang magpakalasing at hihiling sa kanya na samahan siya. Nag-order sila ng alak at nagsimulang uminom habang nagbabalik tanaw sa huling alaala ng kalayaan. Sa kalasingan, nagsisimula silang sumayaw, kahit walang tugtugin. Sa huli, ang kanilang mga sandali ay nagiging romantiko at gumagamit ng kanilang mga kamay habang tinitingnan ang isaw, 0-170 isa. At tiyak na dadagsa ang maraming puntos kinabukasan. Habang nag-uusap, sumasang-ayon si 14 sa plano ni 11. Lahat ng kasamahan sa bilangguan ay kailangang magsama-sama. Ang kakayahan sa sistema mula nang mamatay ang matanda ay nagpapatunay na may mga di pagkakatugma. Pagkatapos nito, nag-live siya at ikinuwento sa audience ang nangyari. Binabanggit niya ang iba't ibang kakaibang bagay sa sistema na paminsan-minsan ay lumilitaw na hindi kilalang function. Kung magagamit ang mga ito sa pag-hack, maaaring bumukas ang bunker. Hindi nagtagal, ang yoga trainer na si 28 ay nakipag-ugnayan kay 14 at pinuri ang isang talumpati. Matapos ang usapan, natutulog si 28 habang nag-check si 14 at 11. Masaya ang iba pang mga channel na may kapwa bilanggong sumusuporta sa paghahanap ng mga glitch. Sa susunod na eksena, 28 nagsimula ng sesyon ng yoga. Sa panahong ito, nakikipag-usap kay 14. Sinasabi na siya ay sumikat dahil pinapasaya niya ang mga tao na lubos na mahalaga. Hindi kasing halaga ng puwet ko sa tree pose, pero mahalaga pa rin. Habang nagtatagal ang pag-uusap, inimbitahan siya na sumali sa kanya sa yoga. Ang huli, sumasang-ayon. Ngunit ilang sandali pa, pumagitna si 11 at pinakikiusap na magtrabaho na lang sila sa halip na magtsikahan. Sa susunod na araw, patuloy na sinisilip ni 11 ang ibang channel upang kolektahin ang impormasyon tungkol sa mga aberya. Sa huli, natuklasan niya ang kahangahangang bagay, pagkontrol sa ventilasyon at paggalaw ng mga pader. Ang mga pagtuklas na ito ay nagpapaliwanag na ang mga kwarto ay matatagpuan sa iba U0027 ibang distansya, kaya't nagpasya siyang gumawa ng isang mapa ng lugar at dalhin ito pababa. Nagbahagi siya ng ideya sa 14, ngunit hindi na ito gaanong na-excite tulad ng dati. Mukhang 28 ang nagpabago ng pananaw niya na ang kaligayahan ay mahalaga sa anumang gawin. Sinabi niya sa kanya na may ilang tao na masaya dito, kaya hindi dapat nilang wasakin ang kanilang ligaya. Gayunpaman, tinanggihan niya ito at nagpatuloy sa pagputol ng buhok bilang tanda ng paghihimagsik.
Sa gabi nagsisimula si 28 ng yoga, ngunit nakakairita ito kay 11. Bilang resulta, hinarap niya ang yoga instructor. Nagsasabing bastos ang mga gabi sa pagpigil sa iba na makatulog. Nagsimula agad ang pagtatalo ng dua babae, sinisiyasat ni 28 si 11 sa pagtrato sa ibang mga vlogger na parang puppet. Narinig ang ingay, pumapasok si Partin upang pigilan sila. Sa sandaling ito, siya ay muling nakakita ng 11 point at nagpasya na gumawa ng isang bagay. Nagli-live siya at humihiling sa mga vlogger na ipadala sa kanya ang isang punto. May glitch dito at ang mga puntos niya ay mabilis na tumataas. Ito ay ikinagagalit ng instruktor ng yoga at tinatawag niya siya bilang isang ang laban ay lumalala at nagpapaulan ng 11 sa loob ng kwarto ni Chinichot. Bilang ganti, pumapasok siya ng isang utos sa init ng kanilang liwanag na nagdudulot sa kwarto ni 11 na mabagsak sa apoy. Sunog! Di nagtagal, sinisila ng apoy si 11 katulad ni 73 bago mag-off ang kanyang screen. Nang makita ito, Partin ay lumuhod at sumabog sa luha. Ngunit biglang bumukas ang pinto sa likuran niya, nalantad ang maliwanag at maulang araw. Sa kalagayang hindi makapaniwala, lumabas siya upang tingnan ang pinto nang biglang mag-ingay ang monitor. Pagkatapos ay bumalik siya upang sabihin sa ibang mga vlogger na nagawa nila ito. Gayunpaman, ang kanyang kaligayahan ay maikli lamang dahil ang pinto ay biglang nagsara, ikinulong siya muli.